Hindi porket makapal pa ay hindi mo na papalitan. Pangalawa, ang titingnan mo is yung tread wear indicator. So, tara, game! Break time lang ulit. Mercury run, tapos juice run, para di na tayo magtatanggal ng helmet. Doon tayo sa Mercury na may drive-thru. Medyo mapapalayo lang ng konti. Kasya naman sa 2 hours break, pwede na yan. Tapos one cam gaming lang muna. Ulit na lang natin mamaya kung gusto niyo ako makita. Ay gagi, hindi na naman ako yung noise cancellation ha. Pindutin ko lang. Ayan, naka-on na. Dami na ulit sasakyan. Ang petsa ba ngayon? December 27. Kamusta yung Christmas ninyo? Medyo maulan ng Christmas Day. Maghapong umulan. Tapos may trabaho rin naman tayo, kaya hindi tayo nakalabas. Actually, kagabi nagmotor ako. Nag-try din ako mag-vlog eh. Kaso konti nung nasabi ko. Kanina tinatry kong edit. Wala eh. Baka ma-bore kayo. Kaya ito, sakto. Break area tayo. 2 hours break. Sana walang pila drive-thru. Ayun lang. Antayin ba natin to? Mga banyan men. Antayin pa natin to. Oo. Yun, namatay. Ito yung isa kong patitignan. Initial is throttle body cleaning lang. So malaman natin. Kasi nga namamatay-matay siya from time to time. Oh. Ba na, dahil pa yan. Minsan matagal yan eh. Dito naman sa loob, maba din. Maba din ang pila. Best pa boy. Ano ba? Dito ba tayo? Na. Ba ng pila dun? May madaanan tayong iba. Dito kasi sa River Drive, alam ko bawal ang ano eh, motor eh. Kaya dito tayo dadaan. Tawid na lang tayo. Dito rin si ano, Bunso Works, kung familiar kayo. Mga lumang Vespa yung specialty niya, pero nagawa rin sila ng modern. So dito yan sa Gatchalian.
May ilan na rin tayong pina-install, pinaayos dito. Yung CVT cover natin na painted na black, dito natin sinuop yun. Ayan. Bunso Works. Ayun, dami dyan. Daming motor dyan. Oo nga pala, nung kailan ba yun? December 22 ba or 23? Merong sale si, I think 22. May sale si Bridgestone Makati. So since nakita natin yung Bridgestone Batlux, isa rin sa mga pwedeng gamiting gulong, nakuha natin yun. Nakakuha tayo ng dalawa at a discounted price. So nakuha natin siya for 3,050 pesos. Dalawa na yun ha. Siyempre may catch. Ang catch expiry is 2022. So later week naman, yung isa, yung rear, and yung isa is later week din ng 2021 naman. So syempre tinanong natin, okay pa ba yan? Syempre rin sasabihin nila okay pa yan sir. Well, nag-check naman ako. Usually naman 5 to 7 years ang expiry ng motor. And yun nga, kinuha na rin natin since kailangan nga natin yun sa isa yun sa kailangan nating bilhin for the tourism rally yan. So nakamenos tayo konti dun. Sana okay. So yun nga, may naka-experience ba sa inyo na mag-purchase ng ganon? Parang mga 2-3 years from production date yung ginamit nilang goma. Share nyo naman yung inyong experience kung meron. Wala kasi ng discount eh. Imagine from, I think, kan ba? 5,000 lalabas or 6,000 pag hindi naka-sale. So kaya ginarab ko na rin. Hindi ko pa lang siya napapa-install since again sarado nga yung mga shop. May nakasabay tayo doon na Vespa owner din, si sir from Paranaque. Mabilisan lang kasi bigla niya lang tinanong kung saan ko ilalagay. Sabi ko Vespa, sakto pareho tayo. Pero sa kanya is nag 120 front and 130 rear siya. So yun na daw kasi yung current setup ng motor niya, kaya sinundan niya lang. Ako naman sabi ko sinundan ko yung factory. So 110 and 120 ako. May iba kasi ako naririnig na kapag nilakihan mo yung gulong or pag nag 120, 130 ka front and rear is nababawasan sa hatak. May mga nababasa akong ganun. Kaya hindi ko na hindi ko na sinubukan. Although mas maganda yung itsura nun kasi medyo mas chunky tingnan yung harap eh pag nag 120 ka. Most likely papakabit na lang natin siya sa malapit. Baka sa Apollo na lang. Kasi pag dinala ko yun para ako may salbabida. Hindi ko alam kung paano ko ilalagay, nagdadalhin.
Kaya ito na yung segment natin. Oh. When to know if your tire needs replacement. Wow. Kasi napa-research din tayo after ng purchase. So, sabi. Una, hindi porket makapal pa ay hindi mo na papalitan. Diba, nakikita niyo mga grooves. No, hindi porket makapal pa yan, ibig sabihin okay pa yung gamit ninyong motor. Pangalawa, ang titingnan mo is yung tread wear indicator. So meron siya dyan sa motor ninyo, TWI, ganun ba tama? Oo. So ibig sabihin, kapag ka nagkapantay na yon, yung guhit na yon padiretso sa indicator, is ibig sabihin laspag na yung gulong mo. Pangatlo na titingnan mo kapag ka magpapalit ka ng gulong or bibili ka ng gulong is yung manufacture date ng inyong motor. So makikita nyo yan. Ito, bibigyan ko ng sample. So meron niyang 4 na numbers. So the first 2 numbers would mean yung week of the year. So for example, so 0321. Yung 03 means that's the 3rd week of the year, and 21 is the year itself. So 2021. So 3rd year of 2021 na manufacture yung inyong gulong na nabili. Yan yung mga checks na dapat ninyong tingnan, ano? So in my case, nung tinitingnan ko siya is malayo pa naman yung expiry niya. Although with a year's worth nga na gamit, nasa 9,500 or 9,400 na rin currently yung reading natin. So yun na yung tinakbo niya. Kasi ito is the stock tires. And during the Vespa clinic nga is in-advise tayo na palitin na rin talaga or hindi na tourism rally ready yung gulong natin. Another thing that you should take note para malaman kung yung gulong nyo is palitin na is kung meron ng mga naging butas to. Kunyari, nabutasan na kayo, nag-ano lang kayo, compound, ang tawag dun, or yung mga ano-ano lang, patch. Sabi, best to change your tires na rin kapag ka ganun. So yun yung mga indicators kung kailan ka dapat magpalit ng goma. So ngayon, tingnan mo ngayon yung gulong mo, di ba? Kasi ako, bago ko tiningnan yun, ako, nawala sa isip ko, nga pala, kagaya to ng kotse, meron pala siyang manufacturing date, may expiry date din siya. Some say 5 years, some say 7 years. So depende. Teka, daanan na muna natin yung yung juice natin. Failed.
wala yung juice natin. Out of stock na daw. So going back, I suggest go ahead and check yung inyong mga gulong kung kailangan ng palitan, kung mabukol-bukol na yan, check nyo rin. Since napakalaking bagay na maganda yung goma na gamit natin, ano. Yun yung kasangga mo, yun ba sa wet and dry roads. So dadali natin to kay Apollo siguro kailan ba, Friday ngayon, Saturday. Kung Sunday bukas si Apollo, dalhin na natin doon. Shoutout 108 Apollo Garage. Sabay na natin yung yung shop feature series natin, ano. Umpisahan natin with 108 Apollo Garage. Doon ko na rin tinuro yung isa kong nakasabay sa Bridgestone. Sa Bridgestone Makati. Kasi nga, taga Paranaque daw siya. So, sabi ko, sir, doon sa 108 Apollo. Meron sila doon machine na tire changer. Sabi niya, oo nga, nakikita ko nga yan. Sige, dadaan ako. Wala pa tayong nagagawa sa ating errands. Puro failed. Pero ito kailangan natin. Kailangan natin ng Jolly Spaghetti. Request ni Airpods. Tsaka syempre yung isang pinapabiling gamot. Oh, basag. Jollibee drive-thru. Again, ayoko na maghubad ng helmet. Ayun sana maluwag. Dito na lang tayo. Okay guys, anong gamit yung gulong sa ngayon? Ano yung para sa inyo recommended? Yung subok nyo na sa wet and dry conditions. Hindi madulas or what? Hindi madaling mapudpod? Share nyo naman sa comments para mabasa ng mga manonood dito. Isang Jolly Spaghetti na solo, tsaka isang large fries. Pahingi akong bagong app na fries, please. Guys, call po sa large. Yun yung life hack. Mahilig ka ba mag-fries? Hingin mo lagi bagong app na fries. Pare kung basa. So yun yung lagi kong sinisigurado. May konting waiting time, oo. Pero masarap yung fries mo, di ba? Thank me later. So yes, yun lang muna for today. Again, maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pag-share ng inyong mga thoughts sa mga pinag-uusapan natin, ano. Also, sa mga hindi pa nakasubscribe, hingin ko lang sa inyo yung subscribe button, pakipindot para dumami tayo, para tuloy-tuloy yung video natin, para masaya. Yun lang muna. Ingat kayo palagi.
Not sure kung makagawa pa tayo ng video for the year ends. Pero I think makakagawa pa ako. So again, thank you guys. Until the next one. Baboosh!